tinanggal si Rendon Labador sa Facebook, Instagram. Napakadaming nag-report sa kanya. Tapos, may isang video si Vice Ganda sa Showtime na nagsabi siya na, nakapag-mass report na ba ang lahat? Nakapag-mass report na ba lahat? Pinamass report ni Vice Ganda si Rendon Labador kaya siya nawala sa Facebook at Instagram. Sumasakay sa clout si Rendon Labador pero wala ka namang makuhang learning or point dun sa ginagawa niya kung hindi sumikat lang siya, mag-viral siya at pag-usapan siya, which is napakawalang kwentang move. Ngayon, nag-backfire tuloy ngayon sa kanya. Clout chaser ka kasi. Price to pay ng mga ginawa mo, Rendon, bilang isa kang clout chaser. Masaya ka ba na si Rendon Labador ay tinanggal na sa Facebook or sa social media? Rendon, deserve mo yan. Si Kiray, nag-online selling lang yan. Kung di ka ba naman si Raulo, titirahin mo ba? Welcome to Timawa Podcast. Mga dating Timawa nung college, ngayon Timawa pa rin, pero may budget na. Yan. Welcome to Season 2 guys, no, ng Timawa Podcast. Grabe bro. Bakit Season 2 na? Season 2 na tayo. Siyempre, 1 year na tayo nagpa-podcast eh. Guys, by the way, no, one year na kami nagpa-podcast. Kung bago ka pa lang nakikinig sa Timawa Podcast, ang podcast namin is all about self-development, men empowerment, and here we talk about growth, no, sa career, sa finance, sa relationship. Ang goal namin dito ay masuportahan ka namin to move to your next level. Diba, Pao? Correct. So, Timawa Podcast is all about empowering mediocre men to become the alpha of their life. Yan. At kung ngayon ka palang nakikinig ng Timawa Podcast, hindi mo na na-meet yung mga dati naming co-host, no? Originally, 4 kami dito. Gagi, parang naiyak ka. Medyo emotional ako ngayon. Naiyak ka, Gagi. By the way, guys, sa mga dati nang nakikinig ng Timawa Podcast, naiyak siya, guys. Nakakalungkot man, pero binabalita namin na wala na po si Jo Marie at si Jeric. Wala na? wala na sa Timawa Podcast. No, wala na sila sa Timawa Podcast. Nag-break na muna dahil medyo busy. Dahil mga tatay na, no? Mga bagong tatay. At si Jeric kasi yung pagbubuntis ng misis ay medyo maselan. Kailangan talagang tutukan ng maigi. No? At meron ding mga syempre ibang business na inasikaso like real estate, ganyan. So medyo nahihirapan siyang isabay. Legal naman yung mga business. Yung iba. Legal. Oo. Legal. Pero ayun, medyo challenge sa kanya. Yung time. Oo, yung time. So nag-ano na muna. Choose out na muna for now. Pero walang chismis, no? We're goods. Kapatid namin yung dalawa, si Jo Marie, si Jeric. In fact, kasama namin sila sa organization namin in Alpha Coaches as investment consultant in the financial services industry. So kung gusto nyo silang makita, guys, join ka ng team namin. Yan. No, join ka sa organization namin. Paano ba mag-join? Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. So, at kung napapansin nyo guys, no, yung bago yung ano namin, no? Bago setup namin, guys. Tinatry kaming bago, guys, eh. Carpool karaoke. Carpool kami, magkakantahan tayo, guys. Eto na yun. Ako si John Legend. Ikaw si ano? Ano pa nga nun? Sino? Eminem. Ako si Eminem. Sino? Kasi guys, si Paulo tsaka ako, magkalapit lang yung bahay namin. Kasi walking distance lang, no? Lapit lang dito sa Cavite. Kaya anytime gusto namin mag-podcast, rekta na. Road trip lang kami. Hopefully hindi naman kami iba ni TikTok sa TikTok. Shout out sa'yo TikTok. No, safe driving naman kami dito. Safe lang po. Yeah, kami. Kaya kung medyo magalaw yung video, guys, pagpasensyahan nyo na. Tapos si Paulo kung saan sa pasusuot, di ba, may rarampahan pa siya ngayon dito. Dito na kami sa Puerto Azul, eh. Kung saan naman talaga paangat, doon siya magdadrive. Diba? Siyempre, testing natin yung mga all-terrain na. So, yun, guys, no? So, I hope you guys are enjoying and
yun, no? Since ang pinag-uusapan na nga natin ay pag-alis, no? Paglisan, Yan. pamamaalam Mm. sa isang platform. Mm. Kagaya nga nangyari kay Jeric at Jo Marie, nagpaalam na sa platform ng Timawa Podcast, Mm. ay pag-usapan din natin ang pamamaalam ni Rendon Labador Yan. sa Facebook at sa mga lahat ba ng social media? Mm. Alam ko lahat ng social media. Parang sa X hindi pa eh. Kasi doon nata yung kinukuha yung screenshot sa kanya eh. Saan? Sa X. Sa X, yung dating Twitter. Oo. Yeah. Ayun. Ata, di ko sure ha. Pero alam ko sa TikTok wala na. I don't know sa YouTube, di ko sure. Sa may YouTube ba siya? Hindi ko alam kung may YouTube siya. Meron. Facebook, ang sure kong wala na. Kasi yun yung unang pumutok eh. Oo. Na tinanggal daw siya ni Facebook. Tinanggal siya ni Facebook. At yung word, tinanggal. Sa Instagram din. Tinanggal siya ng Facebook. Tinanggal ng Instagram yung page. Ay, hindi, parang personal profile pa nga ata yun eh. Oo. Di ba? At ang dahilan dyan ay, ang sabi, no, nila Facebook, nila Instagram is, may nilabag daw na Violations, community guidelines. Community ganyan. guidelines. Kala ko napagtripan lang eh. Na si Rendon ay parang confused, no? Bakit ganon? Ba't siya biglaan? tinanggalan? Pero, ang nangyari kasi talaga dyan, boss. Bakit ba? Ano ba nangyari? Napakadaming nag-report sa kanya. Mass report talaga. Tapos, may isang video si Vice Ganda na sa Showtime na nagsabi siya na, nakapag-mass report na ba ang lahat? Tapos sinabi niya, Rendon Labador? Wala siya sinabing Rendon Labador. Pinamass report ni Vice. So, ang sinasabi mo, pinamass report ni Vice Ganda si Rendon Labador. Kaya siya nawala sa Facebook at Instagram. Ganun ba yun? Hindi ganun yung eksakto kasi wala namang pinangalanan si Vice Ganda na si Rendon Labador ang i-mass report natin. Pero meron nga siyang clip na few days or weeks before na natanggal si Rendon Labador ay meron siyang ganung statement sa Showtime mismo. Na, So before siya mawala, nauna yan yung sinasabi mo na nag-comment muna si Vice Ganda. After niyan, tsaka nawala si Rendon? Di ko sure. Pero parang. Kasi kung ganun ang nangyari. Parang. Mukhang ganun nga, di ba? Oo. Di ko sure kung alin ang nauna ha. Pero ang dating, parang nauna yun. Sige, nauna yung pagpapama. Si Vice Ganda nga pala, Meme Vice, kung gusto mong mapakinggan yung side mo, no? Open si Timawa Podcast para bigyan ka ng platform at klaruhin yung side mo, no? Oo. Kasi baka mamaya, di ba? Correct. Pero hindi, yun naman nakita ko lang, di ko alam kung nakita mo lang din sa social media. Oo, edited or what, or matagal ng clip ni Vice Ganda. Okay. Ako naman yung nag-share lang sa inyo ng mga nakita ko. Disclaimer po. Baka ako yung ba issue? Yun naman yung nakita ko lang. No, hindi ko alam kasi ngayon, eto nga pala, by the way guys, no, gusto ko lang ding i-advise or tip sa inyo na hindi lahat ng nakikita sa social media ay dapat mong paniwalaan. Correct. Even Timawa Podcast, huwag nyo kaming paniwalaan. Do your own research. Double check nyo. Do your due diligence. Correct. Oo, wag ka basta naniniwala. So, yung mga sinishare namin sa inyo, something na mga napanood lang din namin, nakita namin, pero correct. This is not a parang kiniklaim namin na ito yung talagang totoong nangyari, no? Walang ito na yung katotohanan. Oo, minamarites lang namin sa inyo yung mga marites pala tayo. Oo, mga latest ganap na mga nasasagap namin. But I guess in this issue, we wanna talk more about cancel culture. At anong thoughts mo? Doon muna tayo magsimula, Pao. Ano bang thoughts mo dyan sa nangyari niyan kay Rendon Labador? Pabor ka ba dyan? Happy ka ba dyan? Malungkot ka ba dyan? Masaya ka ba na si Rendon Labador ay tinanggal na sa Facebook or sa social media? Rendon, deserve mo yan? Hindi. Kasi paano ba? Parang, kunyari, ako, di ba? Narinig ko tong balita na to. Yung pakiramdam ko, boss, hindi siya yung, natanggal si Rendon Labador sa Facebook, Instagram. Hindi Hindi ka na nagulat? Hindi na ako nagulat. Kasi nga, parang, waiting to happen. Parang ganun yung pakiramdam ko dyan na, hindi na ako nagulat. Ba naman, sa mga pinagsasabi niya,
Imaginein mo naman kung ba't ba naman, lahat na lang, boss. Binangga. Lahat binangga eh. Michael B, Bitoy, tungkol sa mga yung laos-laos. Coco Martin. Vice Sa ganda. Batang Quiapo. Eto, matindi tong mga binangga niya ngayon, pati MTRCB. Imagine mo, eto yung mga binangga niya lately, guys, na pagkakasunod-sunod, yung mga late sunod-sunod. Isa-isahin mo. Boss, sino nagsimula to nitong bandang kay Michael B? Michael B, yung sa laos-laos, Laos di ba? na. Oo. Tapos, binanatan nga itong before pa si Michael V, si Coco Martin. Sa Batang Quiapo, sa shooting. Shooting daw sa Quiapo. Perwisyo nga daw sa mga tindero sa Quiapo, sa mga tatrabaho, binanatan yan. Pala naman si Coco Martin, nagbibigay ng trabaho dun sa mga taga Quiapo. Kita mo, kabaliktaran pa. Oo. After noon, si Bitoy nga, nalaos na nga daw. Sila na raw ang bagong social media, mga influencers, the new media. Tama. Laos na kayo Laos na yung sa mga TV. celebrity. Wala na yan. No, artista, wala na yan. Oo, which is, sa totoo lang, totoo din naman. Kasi boss, sino ba yung si Kim Atienza, nakita ko yung interview niya kay Isko Moreno sa Discovery Night. Dito lang. Ano daw? Sabi niya yung local TV, it's a very, very small market na lang ngayon. Small niche. Versus compared before. Social media. Oo, kasi right now, sino ba? Totoo naman. I'm sure, mga no? Yung kayo, more on digital TV na kayo ngayon. Just like us, diba? Correct. I must admit, wala na kaming antena or kung ano man TV plus whatever sa bahay. Kasi hindi namin nanonood ng mga ganun eh. Online na lang lahat no? At saka, bro, yung nanay ko, yung mami ko, natuto na rin mag-online. Kasi pala, yung mga GMA, ABS, naka-live na rin. Oo, naka-live. Naka-live na lahat sa YouTube. Oo, naka-stream na. Ang nakakapanood na nga lang daw ngayon ng mga, yung local media, yung mga ganyan, is mga mahihirap. Mga nasa probinsya. Alam mo yon yung mahina walang pa siguro wifi. internet. Correct. Yun na lang daw. So, it's a very small niche na lang ang nakikinig. Which is totoo yung sinabi ni Coco Martin. Ni Rendon Labrador na medyo hindi na nga ngayon parang mas namamayag pa ngayon yung mga influencer, mga vloggers. Kasi actually, mga artista nga nag-shift na, di ba? Oo. Kagaya nila Alex Gonzaga, sila Bea Alonzo. Vlogging na rin. Oo, mga dating artista na lumipat na sa vlogging dahil mababa na yung kitaan sa local media or sa TV. Correct. If you want to learn more how to manage your finances well and start investing to grow your money, punta ka lang sa aming TikTok channel at Timawa Podcast and then click the link in our bio. Tap mo tong free financial and investment consultation, register to this form, and then wait for the call of our team para ma-schedule namin yung free consultation mo. Be more responsible with your finances with Timawa Podcast. But anyway, pangatlo doon bro, tinira nga niya doon Showtime, yung kay Ayon, yung silang dalawa ni Vice. Malaswa daw. Tapos binanatan na naman. MTRCB na ako doon MTRCB na yun. Tapos binanatan din sila Senator. Sila Tito Vic. Tito Joey. Tito Soto lang. Tito lang. Malaswa daw na hinalikan si Helen Gamboa, yung asawa. Live TV. Kasi pamilya nga naman yung Tapos tinitira ngayon yung anak ni Lara Soto ba yun? Anak ba yun ni Tito Soto? Yung siya kasi yung sa MTRCB. Oo. Parang anak ba yun ni Tito Soto? Director. Hindi ko alam kung anak. Hindi ko sure guys kung anak niya. Comment nyo nga kung anak. Tag nyo kasi Miss Lara. Para malaman. Basta Soto siya. Lara Soto. Correct. I'm not sure kung anak siya or what. Pero yun nga, kino-call out ni Rendon na bakit bigyan, di mo kaya i-call out. Di mo i-suspend. Tapos eto na nga. Na-suspend pa ngayon si MTRCB ng 12 days. Yung It's Showtime. 12 days ata, I guess. Yung It's Almost Showtime. 2 weeks ang Showtime. Di ba? Dahil nga sa mga issue. Pero hindi na connected kay Rendon yan. Hindi na connected kay Rendon. Hindi na yan. But anyway, malalaking tao tong binangga niya, boss. Vice ganda. Correct. Coco Martin. Correct. Highest paid yan sa ABS. Correct. Bitoy. Sa buong Pilipinas nga ata Oo, Bitoy. Si Tito Soto. Legend AVJ. na yung mga yan. Boss, OG yan. Kaya nga. Yan ang nagtayo ng GMA. Babulgang. Diba? Tiit Bulaga. Kung wala ka ba namang tama sa ulo mo Tama ka na. Diba? So,
Well, I guess, yan yung consequence or price to pay. Price to pay Nung mga ginawa niya. ng mga ginawa mo, Rendon, bilang isa kang cloud chaser. Oy. Cloud chaser ka kasi. Actually, boss, hindi ko nga... Ano ba ibig sabihin ng cloud? Pagka sikat, susundan mo? Yun ba yung cloud? Chase, oo. Kasi kunyari meron din siyang binangga along nung mga sinabi mo na yan. Si Kiray, kasi yung mga nagla-live selling na artista, alam ko, kinumentan niya rin yung mga yun eh. Binash niya rin. Binash niya rin yung mga yun eh, di ba? Parang nananahimik yun out of nowhere eh. Di ba? So, di ko alam eh kung anong trip ni Rendon. Boss, ano nga kasi, syempre, kung sinong sikat, niya, kung nakanino yung attention, yun yung binabanatan niya. Yun yung itatopic niya. Kasi nga, cloud chasing nga eh. Doon siya magti-trending agad yung video niya, mag-viral, di ba? So, ikaw, ano bang thoughts mo about cloud chasing? Pabor ka ba dyan? Or, meron bang positive cloud chasing? Search mo nga. Basahin mo. Basa. Basahin natin ha. Guys, Basa, nakahinto ako. Baka sabihin nyo, nagsiselfone ako ha. Oo, nakahinto kami guys. Boy kami. Cloud chasing. Basahin natin yan. Basa. Medyo kakaiba yan eh. Meron bang negative cloud chasing at positive comment cloud chasing? Comment nyo nga guys kung alam nyo yan. Mga mabagal yung data dito. Wala kasi tayo. Kasi pwede ka mag-cloud chase ng positive eh. Kasi kunyari, for example, si RTD. Real Talk Darb, shout out sa'yo. Cloud chase yan. Kasi kung ano yung trending na issue, sasakyan. Yun yung sasakyan niya, yun yung itatopic niya, iko-content niya. Which is cloud chase yun, di ba? Pero, never siyang nanapak ng agabyado ng kapwa. He always turn it into learning. Correct. Di ba? Correct. So, ang problema kay Rendon, yun nga, gumagawa siya ng issue kasi ang bilis naman din talagang sumikat, lalo na pag ang mga topic mo ay negativity. Pag ang topic mo ay drama, kasi yun ang gusto ng mga Pilipino eh. And yun nga yung nakakalungkot kasi kung sino yung mga cloud chaser na mga negative, sila yung nare-reward ng algorithm. Ang nangyayari kasi dyan sa pangka-cloud chase, feeling ko tama ka eh. Mayroong negative na katulad ng ginagawa ni Rendon na alam mo yung may sunog tapos bubuhusan mo pa ng gaslighting. Ng gas. So, gaslighting eh, di ba? Pero meron din namang parang pwede mo siyang ma-turn into a positive one. Kunyari, for example, may mga, kunyari, ito si bro. Si ito, yung binilan mo. Si Si Kangkong. Si Kangkong Chips. Josh Mojica, shoutout sa'yo ha. Shoutout, sarap, Kangkong Chips. Oo, sobrang solid, sarap, the best. Baka gusto mong guest sa podcast namin ha. Patulad no, di ba? Kung saan siya na-i-interview. Well, technically, pwede mo siyang sabing cloud chasing eh, di ba? Sikat siya eh. Ini-interview siya ng mga iba't ibang podcast. But at the same time, yung mga podcast na yun, bro, nakaka-inspire yun ng mga tao. Kasi mas maraming nakakarinig eh. Kagaya na kay Franklin. Ng story niya, kay Franklin. In-interview siya, di ba? Shoutout kay Franklin. Solid yan. Tropa natin yan. Di ba? So, yun para sa akin. Ang take ko pagdating sa cloud chasing, kung tama ba yung pagkakaintindi natin dyan. So, ngayon, ano naman ang take mo sa ganyan na kasi parang ang nangyari naman kasi, parang paano naman din yung freedom of speech? Diba? Kung baga si Rendon, sinasabi niya lang din naman yung thoughts niya, yung fact, 'di ba? Yung comment niya. Correct. It's just that sikat siya, may following siya, may kapangyarihan siya. Chot Reyes pala, binanatan din niya si Chot Reyes. Nung una binash siya. Nag-away pa sila ni Pingris, magsusuntukan pa. 'Di ba? Pero ngayon, ano ngayon ginagawa ng mga tao kay Chot Reyes? Binabash din. Napansin ngayon si Chot Reyes na bulok yung sistema dahil sinimulan ni Rendon. So, sinita niya. Ibig mo sabihin, nakatulong? Parang ganon. May ganong factor eh. Diba? Actually, bro, ito yung take ko kay Rendon May tama siya. Kaso yung tama niya, tama na, no? Hindi. I mean, may point siya. Sa mga sinasabi niya. Kumbaga, meron ka talagang makukuhang something out of it. It's just that, Pangat delivery.
una, pangit delivery. Tsaka, pangalawa, di ko alam bro. Parang feeling ko, dati kasi nagigets ko, yung mga, yung iwan mo, pamilya mo, may point naman talaga eh. 'Di ba? Pero kasi itong mga recently, kung sino-sino binabangga niya, parang yung iba sa mga ginagawa niya, nagagawa niya na lang out of gusto niya pang sumikat. Kaya nga. Sabihin yung pangalan niya sa iba't ibang social media outlets. Alam mo yun? Correct. So, parang dun nawalan ng direksyon yung niya. Hindi na motivation eh. Hindi, gets ko yung atake niya dati na kailangan mong real talkin yung tao para, alam mo yun, maintindihan din nila. Oo, yung iba medyo masasaktan, ma-offend, marami. Pero marami ka ding matutulungan. Gets ko yun eh. Correct. Pero yung ngayon, bro, hindi ko talaga magets eh. Sobra na. Si Kiray, nag-online selling lang yan. Kung di ka ba naman si Raulo, titirahin mo pa. Ano ba sabi niya, Kiray? Nakalimutan ko nakita ko yun eh. Nakita ko yun sa social media eh. Di ba? Tsaka, ewan ko, kunyari yung kay Michael B. Michael B yun ha. Feeling ko napakabait na tao ni Michael B. Kahit sa personal. Oo, no? Ngayon, gets ko naman. Tama ka, Rendon, na mas sikat na yung mga social media influencer versus sa artista. Pero ba't mo pa kailangan banggitin yun? Ano bang purpose mo para gawin mo yun? Ayun. Maliban sa mag-trend at mag-viral. Yun ang sinasabi ko. Diba? So, dati gets ko talagang, actually, inaano ko pa nga yan eh. Parang, somehow, dinedefend ko pa yung mga content niya dati na bro, tama to, pakinggan mo lang maigi, read between the lines. Kasi for example, yung sinabi niyang iwan mo pamilya mo, yan din advice natin eh. Pero ang wordings natin or delivery natin, kung hindi makasabay sa yung family mo, iba yung mindset, love them from afar. Yan. May mga magic words. Magic words. Pero siya, iwan mo pamilya mo. Which is yun yung magte-trending at mag-viral talaga kasi harsh eh. Maraming ma-offend. Ang social media gaming pa naman, guys, mas marami kang hater, mas mabilis kang sumikat. Correct. Kaya si Rendon, ang bilis sumikat eh. Napakadaming hater. Diba? Ngayon, may biglang pumasok sa utak ko. Meron eh, no? Kita mo. May pumasok eh. Ano? Hindi kaya another niya na naman to? Propaganda. Para sumikat ulit pag-usapan. Pakatanga naman ang galawan na. Bakit? Hindi talaga siya nawala. Hindi siya tinanggal. Pwede ba yun? May pinost ba siya na nakalagay? Tinanggal siya? Anong nakalagay? Meron? Meron sa email. Di kasi nagbabasa to. Ba't ba ikaw? Pasensya ka na. Dapat ikaw na lang ang nawala. Hindi si Jo Marie. Si Jeric dapat. Ano ba? So may nakalagay doon na email sa kanya ng Gmail. Edit pinotoshop lang. Hindi ko na alam. Di ba? Pero I doubt na para sense. Sige nga, ikaw isipan mo nga nasa marketing ka. Sige nga, paano mo ito tweak into followers or ano? Boss, lahat ng ginagawa niya para sa akin nung nakaraan, hindi niya naman tweak eh. Kahit bago pa siya matanggal. Bitoy ba naman halos buong Pilipino gustong-gusto si Bitoy, titirahin mo. Hindi ka ba naman si Raulo? At naman nag-backfire din lahat ng mga negative cloud chasing shit niya na ginagawa doon sa restaurant. Boss, eto nga. Flop. Boss, akala ko nga. Pero ewan ko din may duda pa din ako kasi akala ko, inisip ko, genius marketing strategy yan. Uy, kinontent natin yan. Panoorin niyo yan, guys. Panoorin niyo yan, guys. Kung hindi niyo pa nakapanood, eto yung link. Genius marketing strategy nga ba? Genius marketer nga ba? No? Yung motivational rise. Yung motivational rise ni Rendon Labrador dahil sumikat naman din talaga yung restaurant. Tapos, after ilang weeks or months, bigla din tinanggal si Rendon Labrador. Correct. Lugi daw. Pero kilala na yung restaurant eh. Diba? Nagmarka na eh. Di ba yan yung dating kay Rendon Labrador? Wala na siya dyan ngayon. Try nga natin. Mukhang masarap pagkain. Marketing eh. Pwedeng binayaran lang si Rendon para maging part nun or part owner pa rin siya hanggang ngayon pero pinress release na hindi na. Alam mo yun? Madaming ganong conspiracy, no? Conspiracy shit. Pupunta na sa conspiracy yung podcast theory na yan, At anyway, naalala mo ba yung conspiracy dun sa mga UFO? Pero hindi, di ba? Parang I don't know guys, kayo ba, ano bang thoughts nyo dito sa mga pinag-uusapan natin, dito sa topic natin for today? Ay comment mo naman sa comment section kung ano ang thoughts mo dito.
no? Agree ka ba na tinanggal si Rendon sa mga social media platform na to? O para sa'yo, sobra yan, ginawa sa kanya, hindi niya deserve yan. Comment mo. I-comment mo dyan sa Yan. comment section, no? Kung agree ka or na-OOA-yan ka na bakit naman kailangang tanggalin. Kasi kawawa din di ba? At ganyan din actually si Top G. Oo, no. Di ba? Si Andrew. Si Andrew Tate. So, na sinasabi niya yung sa Matrix, pag di nagustuhan ng Matrix yung galawan mo, controlled ka nila, ganun ka nila kagaling. Bigla. Diba? Tatanggalin, no? Tatanggalin ka. Tanggalin. Kumbaga, ito yung modern day excommunicado, boss Oo, Dati no. nung panahon ni Jose Rizal, John Wick. Kala ko si John Wick. hindi, Jose Rizal, sila Crisostomo Ibarra. Sila yung mga ginaganyan no? Oo, sila yung mga ganyan yung kinancel culture. Uso na to nun Oo nga, no? Ngayon, ganyan na. Di ka na pwede sa Facebook. Digital na yung cancel. So, dati pa pala tong cancel culture. Dati pa yan. Oo, dati Panahon pa ng hapon. Panahon pa ng bayang-bayani. Nung panahon ni Jesus, meron mga cancel culture nun. Paano ba nun? Si Judas, kinancel culture ng mga apostles. Ano ginawa? Hindi na siya love. Kusang umalis yun Boss, Bible na to, boss. Wag mong tanong yun. Tanong. Okay. Tanong yung sinasabi ko. Okay. Basta po, ang opinion ng mga host at Timawa Podcast hindi nagre-represent sa buong show. Kung opinion ni Paulo yun, siya lang po. No? If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. So ano nga ba yung mga matututunan natin from this incident na nangyari kay Rendon or dito sa issue na to? Sob, ano para sa'yo? Para sa akin, Sob, yung mga nangyari kay Rendon, daming lesson na pwede nating makuha dyan. Mga ilan? 7 square root of 36. Dami. Dami, may square root na. Dami. Banat ka, kahit 3 lang. 3 lang? Oo. Okay, basic yan. 3 lang. Hindi. Number 1, ito, sobrang cliche na nito. Okay. Nung pagsikat sumikat tong phrase na to, nung nagbo-boom na yung internet era or social media era pala. Okay. Think before you click. Okay. Yan yung number 1, guys. Kasi, freedom of speech, yes. Meron tayo dyan at karapatan nating lahat yan. But then again, yung freedom of speech kasi powerful yan eh. Agree ka ba? Oo, naman. Pero sabi nga sa akin ni Uncle Ben, yan, taga Mabolo, with great power comes great responsibility. Diba? Pareho tayo ng Uncle Ben. Si Uncle Ben. Baka magpinsan tayo. Baka. Yung pansin ko eh. Tapos? So, doon na papasok yung think before you click. Kahit libre yan, yung freedom of speech mo, meron ka niyan, kailangan mo maging responsable. Especially kung influencer ka at marami kang followers. Oo, kumbaga, doble yung mo eh. Kasi eto guys umattend ako sa last year. Siyempre tayo, influencer tayo, TikTok content creator tayo, di ba? Partner tayo ni TikTok. Umattend kami sa isang event na yung about naman sa psychology na sa mental well-being ng ito nga yung paggamit ng social media. Mental well-being ng paggamit ng social media. Okay. Na bro, yung nanonood sa atin kunyari ngayon sa Timawa Podcast, hindi lang yan basta follower. Tayo ang tingin natin sa kanila follower. Okay. Subscriber. Tama? Pero bro, yung mga nanonood sa atin ngayon, yung iba dyan, ang tingin sa atin, kaibigan. BFF. Best friend. Mentor. Kuya. Coach. Kapatid. Yan yung tingin nila sa atin eh. Kahit di nila tayo nakasama physically. Correct. Diba? Imaginein mo, kuya tingin sa'yo. Tapos kung ano mga balasubas yung pinagsasabi mo online, ganung role model ka. 'Di ba? Ganung ka-powerful ang social media. Kaya think before you click. Kailangan maging responsible tayo. Yeah. Hindi lang basta banat ng banat, 'di ba? I agree. And ako naman so tama 'yun, I agree with you, Pao. Lalo na kayong mga influencer, tayong mga influencer, social media, or kahit hindi actually. Kahit hindi. Di ba? Kasi normal na tao. Words can make or destroy
person's life. Mm. Someone's life. Correct. No, narinig ko to doon sa speech ni yung parang Indiano doon sa Toastmaster. Bishan Lakiani. Hindi siya yun. So, yun, no, parang be careful with lahat ng sasabihin mo kasi pwede yang makasira sa buhay ng isang tao or in this case nga, buhay niya. Kasi sayang, ang dami niya sa subscribers. Pag ngayon pa naman, who gets the attention, gets the money. Oh, diba? Attention is the new gold. Oh, imagine mo yung mga pera, diba? Sila Kong TV nga. Grabe, kung mamili ng motor, 2 milyon, ganun-ganun na lang. Akala mo, lang, no? oo, akala mo, namimili na lang ng t-shirt, diba? Correct. So, ang point ko dito is, maging responsable ka nga sa lahat ng mga sasabihin mo dahil lalo na pag marami kang followings marami nakikinig sa'yo, diba? And ako naman for me, I guess the learning from this is pagdating sa cloud chasing, no, wala namang problema na sumakay ka sa uso. Wala namang problema na kung anong trending. Sakyan mo, sabayan mo. Pero wag naman to the point na sumakay ka na lang for the sake na mag-viral ka. Kagaya na nga lang nung mga ginawang lately ni Rendon Labador na sumasakay sa clout si Rendon Labador pero wala ka namang makuhang learning or point dun sa ginagawa niya kung hindi sumikat lang siya, mag-viral siya at pag-usapan siya, which is napakawalang kwentang move. 'Di ba? Correct. Ngayon nag-backfire tuloy ngayon sa kanya. Ayun na nga. 'Di ba? So okay lang 'yan sa mga content creators, sumabay. Kunyari, itong ginagawa namin, alam ko, I'm sure may magko-comment yan, kayo nga, nagka-cloud chase din kayo. Talaga. Diba? Talaga. Yan talaga. Yan Cloud yung chase mo cloud to. chaser kami. Kung sikat, syempre, alam ka naman pag-usapan namin, yung mga laos na, sasabihin niya naman, ano ba yan? Si Rizal, nakalaman si Jose Rizal pag-usapan namin. Diba? So, okay lang yon as long as may output ka naman na value. Okay lang naman na magkaiba kayo ng opinion. Pero kasi yung nangyari kay Rendon Labador, basta na lang makakapag-content, makapaggawa na lang ng noise. No, napaka-toxic na. Feeling mo ba yung kasikatan pumasok na sa ulo niya kaya niya to nagawa? Most likely, no? tingin ko. Hindi na to marketing genius no? Hindi na kasi ito pala. Oh, ano? Meron akong chismis, meron akong blind item. Ba? Galing ba yan sa ano mo? Naging OG Diaz na Blind item. Blind item. Ay, kasi di ba, si Rendon, kasi yung kapatid ni Rendon okay para sa akin. Si Haring Bagsik. Oo. Brand lang kasi siya, comedy lang siya, ganyan. Ginagagawin na niya ngayon si Rendon yung yung content ni Rendon. Tsaka gets niya na ano lang siya, na branding lang. Itong si Rendon, apparently ito naman ay chismis lang, guys. Ano lang yan, narinig mo lang. Balibalita. Nabalitaan ko lang sa isang kaibigan ko na may kaibigang influencer na gusto makipag-collab kay Rendon Labador. Narinig mo sa kaibigan mo ng kaibigan mo ng kaibigan mo. Ang layo na. Layo na. Meron akong kaibigan. Okay. May kaibigan siya, content creator. Okay. Ano ako sa'yo, nagiinit ulo ko Sorry. Kinasure ko lang. Meron akong kaibigan. Meron siya ang kaibigan na content creator. Ay, gusto makipag-collab kay Rendon. Tapos, sabi doon, expect ko, di ba, yung si Rendon, branding lang yung maangas, mayabang. Parang ang sagot doon ni Rendon ba't sino ka ba? Ba't ba ako makikipag-collab sa'yo? Di ba? Sino ka ba? Dapat bayaran mo ako. Sabi ganun? Balita ko lang naman yan. Again, guys, ito naman ay chika-chika lang, chismis, marites lang to. Kaya nga. Ano ba sa tingin nyo, guys? Ganun ba talaga si Rendon? Na ganyan na yung pag-uugali niya o branding niya lang yan sa social media? Comment mo nga. Pero di ba sabi ni Tony Fowler naman, kaya nga ano daw, plastic daw si Rendon kasi hindi naman daw ganyan sa tunay na buhay. Mabait naman daw talaga. Branding lang daw no? So hindi mo na alam. Kami, bahala na kayo kung nakuha nyo sa aming mga marites. Bahala na kayo mag-confirm. Ito yung mga hindi namin confirm tong mga to. Chinichika lang din namin para damay-damay na, pare-pareho tayong maguluhan. Alangan naman kami lang. Di ba? Malay mo, sa comment section. Pati kayo, maguluhan na din. Oo, dyan natin malinawan kung ano ang, di ba? Correct. Ang totoo. Correct. Di ba? So, yun. So, ngayon, Rendon. Si Rendon, guys, just to be clear, hindi kami nag-hate kay Rendon. Hindi namin siya hate or whatsoever. Nagbibigay lang kami ng opinion. Okay? Kung
yung nangyari dun sa insidente niya. Yes. Yun yung binibigyan naming opinion. Kasi wala namang atraso sa amin si Rendon, hindi pa nga namin siya namimit. Hindi namin siya namimit. Opinion lang namin to sa mga na-observe namin. Sa ginawa, hindi dun sa So ngayon, Rendon, Labador, kung nakikinig ka dito sa Timawa Podcast, open kami na makipag-collaborate sa'yo. Para marinig yung side mo. Para marinig yung side mo. Kasi tayo dito patas, walang kinikilingan, di ba? Patas kami dito, open to. Yun lang, wala kami pambayad. Ngayon pa, na 2 million subscribers na kami. 2 By the million! way, guys, para sa mga 2 million subscribers namin, shoutout sa inyo lahat ng mga OG listeners ng Timawa Podcast. From day 1, simula last year, mahal namin kayo, guys. Mahal namin mga kayo. sob. Ang tawagan natin, mga sob. Mga sob, ang tawagan namin. Mga sob namin kayo. Sa mga hindi alam kung ano ibig sabihin ng sob, boss yun, binaliktad. Taga-Etiba kasi kami. Etiba kasi kami, Cavite. Yan ang uso dito, binabaliktad yung mga salita. Kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klaseng content, like and subscribe in our YouTube channel at Timawa Podcast. At kung sa Spotify ka naman nakikinig, i-rate mo naman ng 5-star ang podcast namin if you find value in what we do. Makikita mo rin kami sa Facebook and Instagram at pwede ka ring mag-join sa community namin sa Facebook called Men's Self-Improvement. Doon makakausap mo kami at ang mga iba pang members ng community natin that is supporting one another to move to their next level. Back to the podcast. Yun. May gusto ka pa ba idagdag, Sob? Yun lang. Happy 4K din sa 4 million sa ating TikTok. At 500,000 sa ating Instagram. Maraming salamat mga Sob sa suporta nyo sa lahat ng social media platform natin. Yes. Maraming salamat sa inyo, guys. And see you again sa next episodes ng Timawa Podcast.